Hi, magandang araw po. Update lang po ako ngayon sa aking tanim na ampalaya. After 2 months po ng aking pagkakatanim sa timba. Dami na po niyang flower at marami na rin po yung kanyang mga bunga. Merong ready to harvest na, meron pa siyang katamtaman at meron na siyang nagpapalaki pa lamang at meron pa siyang mga bagong labas na bunga. So yan po yung ating tanim na ampalaya sa timba. Kita po ninyo. Yan, nakita po yung kanyang mga bunga po. Ayun. Yan po mga bunga. Tapos yung kanyang mga flower. Yan, tapos may mga maliit pa siyang mga bunga. So yan, yung kanyang maliit na bunga. Tapos marami pa siyang mga flower, no? Dito naman sa kabilang side na to ay meron ng ready to harvest. Yan po, oh. Ready to harvest na po yung bunga ito. Oh. Yan, nalaki na po siya. Oh. Tapos yung kabila, yun. Yan pa, kanya na may katamtaman ng laki. So nakatime lang po yan sa timba. Ating tanim na ampalaya. Ganda po niya, oh. Ang dami po mga flower pa, oh. So nawa po sa mga susunod na araw, linggo at buwan, magtanim din po kayo ng ampalaya, no? Kung wala kayong enough space sa mga timba po ay pwede kayong magtanim. Maganda pong lupa na gagamitin sa pagtatanim ng ampalaya. Una po ay 60% buwag na lupa, another 20% ay vermicast, paunang pataba. Tapos dagdag pang 20% ay kokopit o kaya po ay carbonized rice hull. Kapag nag-start na pong flowering and fruiting ating pong mga tanim na ampalaya, mag-spray po kayo once a week ng fermented fruit juice. At para wala pong maninira sa ating mga tanim na ampalaya, lalo na po yung kanyang mga daon at kanyang mga bunga, mag-spray po kayo ng OHN isang beses sa loob ng isang linggo. Ganun lang po kasimple at kadali ang pag-aalaga ng ampalaya. Itinatanim po ito through seeds direct planting, ang ampalaya. So nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko, magtanim din po kayo ng ampalaya. Salamat po. Happy farming and God bless.